Grabe to, unleash the beast. Grabe oh, parang nag-workout. Ano lang siya, parang peanut bulb. Ayun lang, para street legal pa rin tayo, may signal light. Kung gusto mong mapaaway, ito ang motor na para sa'yo. Hi mga katingin, ito yung ating 2021 Yamaha R3 World GP Limited Edition. So fresh na fresh pa naman yung kaha, medyo madumi lang talaga, parang napabayaan na tambak. So ngayon na yung build natin. On the way tayo ngayon sa Garage Point, Manila sa Pasig. Yung concept natin ngayon ay Street GP. So pag sinabing Street GP, racing pero may ilaw, may plaka. So street legal in short. So ngayon all stock siya, no. Ito parang winelding na nga dito eh. Hindi ko alam bakit na welding na to. Parang kinatay. Ano siya, mukha pa naman siyang presentable, pero presentable naman talaga. Actually wala naman siyang gas. Kailangan ma-PMS na to. Pa-change oil na rin natin, tapos check coolant, check brake fluid. So sa mga hindi nakapanood nung previous vlog natin, nung nabili natin to at pinakita natin yung mga parts na ilalagay natin, maganda rin siya kasing isama sa collection kasi nga WGP siya. Kasi diba meron tayong R1 WGP, meron din tayong Aerox WGP. So pangatlong WGP natin to kasi limited edition lang. Tsaka sarap sa mata ng pearl white niya na may red accents. So I dig the colorway, ganda. Ang ganda niyang display, ang ganda niyang tignan sa garahe. So kahit titignan mo lang siya, maganda na siya. Pero ito pang harabas natin sa twisties, sa mga backroad, sa mga racetrack. Mas pinili ko na gamitin to R3 kaysa naman yung R1 tsaka yung Fireblade ang harabasin natin na hindi pa tayo ganun kagaling, diba? Syempre inamin ko naman hindi tayo ganun kagaling. Doon muna tayo sa basic. So pag na-master na natin yung sniper tsaka to si R3, tsaka na tayo mag-move on. Ipanghaharabas natin sa racetrack yung Fireblade naman. Kaya lang kasi, di ba yung power na nakakatakot kasi sobrang powerful eh. Ito kasi alam mo yung kahit na anong gawin mo, hanggang dun lang yung speed na bibigay niya sa'yo. So, mas safe ka. Diba? Naalala nyo yung nangyari kay, kay Victor Mickey Maso, no? Diba? Fireblade gamit niya, sobrang lakas kasi ng Fireblade eh. So ito, maganda pang liko nito. Yung dating R3 ko kasi nakano na siya eh. May stopper na. Kaya hindi ka naman nakasingit, maliit lang yung liko. Ito, malaki-laki yung liko. So maganda kay R3, napakagaan. Kaya ako rin to napiling gamitin over sa mga super bikes natin. Napakagaan, matipid sa gas, mura gulong, mura din ang bearings, mura pyesa kahit mabalibag mo. Hindi kasi sakit ng gastos ng mga let's say 1,000 na superbike, mga R1 and Fireblade. Mas mura syempre to. Mababa seat height, hindi tayo hirap, hindi tayo pagod. Malambot yung upuan, mas bearable siya, pwede mga pang long ride to eh. So let's see, tingnan natin, hopefully ito for keeps na kasi medyo marami tayong lalagay dito. So excited na ako sa kalalabasan. And ngayon naman medyo konting recap ng kasi first time ko nakagamit na itong all stock na R3. So ito, may vibrate pala siya once na makarating ka sa higher RPM like mga 7 to 8,000. Medyo ma-vibrate siya. Pero gusto ko yung baba nung seat height niya. Masanay tayo ng puro tiptoe, tip nail. Yung mas matindi sa tiptoe, tip nail. Magpa-passenger delete na rin pala tayo dito kasi hindi na natin kailangan mag-angkas dahil sport bike naman, hindi pang angkasan, para sa akin lang. So mas maganda yung mga upright na bike para comfortable din yung backride nyo. So maraming available na parts, mga aftermarket parts especially, like yung mga rear set, yung mga windscreen, basta lahat ng gusto mong parts eh. At meron sa Shopee Racing, yun ang pinakamaganda naman, yung Shopee Racing. Kasi diba kaya ka bumili ng R3 kasi nagtitipid ka eh. Ano kaya, budget conscious or low budget build. Mas practical naman talaga na mag Shopee Racing muna. Kung di ka naman sasali sa competition, or minsan naman kahit mga sinasali sa competition, diba? Shopee Racing din naman ang galing yung iba, hindi naman lahat talaga sobrang branded. Kapag nandito ka sa mga budget sport bikes na ganito. So, susubukan natin, alamin natin yung reliability ng mga Shopee Racing na yan. And hopefully in the near future makapagbabad na tayo sa racetrack and sa rides kasi medyo malaki na yung baby natin. Ayan, so nararamdaman ko na finally makaka-ride na tayo. So kaya naman napili ko yung Garage Point kasi kita nyo naman yung gawa nila dun sa Yamaha R1 natin WGP din, dun natin PMS, sobrang pulido. Pati yung naayos nila yung issue sa lusot na preno natin.
Pati yung build nila sa 450 MT natin, sobrang satisfied ako. Sobrang gagaling ng mga mekaniko doon, kompleto sila sa gamit. Kaya meron kang peace of mind. Lalo kung gagamitin mo nga sa racetrack, kailangan mo ng magaling na mekaniko. Siyempre, buhay mo nakasalalay dyan, no? Pakbakan yan. So ito na tayo sa Dali. Pag nakita nyo yung Dali, ito na Garage Point Manila. Katabi niya yung Reborn Auto Detailing. Ito na yung Garage Point Manila. Sakto, open na. Diretso na. Sa gitna raw, gitna. Okay, may R15, no? Magawa. Madami daw ah. Medyo medyo madami. Dami-dami, may wiring pa, signal light, grip, reset, headers, naka-plastic pa talaga eh. Mahirap ang buhay ngayon kaya kailangan tipid. Marunong tayo magtipid. Lagyan natin yung exhaust. Temporary lang. Papalitan ko rin ng temporary lang. Slider. Mga slider, pwede na siguro yan. Tsaka radiator. Okay, ang cute. Ang cute ng radiator guard. Ito, exhaust hanger. Para may tatalian sa pag sinakay sa bike carrier. Ito yung stock, so may kabigatan din, mga siguro almost half kilo rin ang bawas natin. So weight reduction din, patanggal natin yung mga stock parts, tsaka di natin kailangan ng angkasan. Ito naman yung stock exhaust, buhatin natin kung gaano kabigat. Try natin, wow! Ang bigat! Grabe oh! Parang nag-workout. Siguro ano to? Mga 15 kilos. Definitely, mga lagpas 10 kilo. Mga 12 kilos, ganun. Sobrang bigat. Kasi, gawa sa bakal. So lahat to bakal. Napakabigat. Sa loob pa nitong resonator na to, marami pang bakal sa loob niyan. Kaya ito pa lang, siguro, lahat-lahat. Mga 15 kilos lahat, more than 15 kilos ang matitipid natin. Weight savings. Ito yung stock, ito yung pinalit natin. Ano lang siya, parang peanut bulb. So cute lang siya. Kita nyo naman yung difference. Ayan. Diba? Ayun lang. Para street legal pa rin tayo, may signal light.
So yun, tapos na yung R3 natin. Medyo marami pa tayong pinalagay, kaya medyo mahaba-haba yung installation. Paalam na tayo sa mga tropang Garage Point. Boss, thank you. Boss, thank you. Thank you. So ito na yung kinalabasan ng WGP R1 natin, no? Dami natin pinalagay. Sa pag-uwi natin, isa-isahin natin yung mga yan. Tsaka yung feedback ko sa kanila. Mga pinagbago. Pinagbago ng setup natin. Ah, taas. Taas ng rear set. Taas. Hindi bago ako guys, sobrang taas eh. Grabe tong R3, napakabalahaw. Nakakaya eh, sobrang ingay. Grabe to. Full system pa more, SC pa more. So laging ganun, unang sampa ko sa rear set, naninibago ako. Pero all goods. Nasanay din naman. Ramdam ko talaga na mas gumaan yung motor. Crunchy at napakabulahaw. Tinalo pa yung 270 degrees ng 450 SR. Talagang sobrang screamer. Paiiyakin mo kasi talaga yung makina ng 320cc para humatak ng gusto mo, kaya sobrang screamer niya. Kaya ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng exhaust. So temporary lang po yung SC para lang makauwi tayo. So sa next episode ng build, pipili tayo ng exhaust. Grabe ingay. Same dun sa Acura ko dati. Kasi kung maalala nyo, yung mga nakapanood nung dating mga vlog ko, meron ako dating R3 din, naka Acura full system. Same din talaga maingay. So gamit natin ngayon is Shopee Racing exhaust. And hindi ako natutuwa dahil sobrang ingay. Sakit sa tenga. Siyempre bagong change oil by Garage Point Manila. Shoutout, napakaganda ng takbo. So gagawin natin, palit tayo ng mas mahabang exhaust. Hindi ganito kaingay, no? Nangingibabaw yung ingay. Nakakapraning. Nakakaya yung ganito kaingay. Sobrang lakas. So parang alam ko na yung gusto kong exhaust next time. Yung suwabe lang, carbon. Tapos kung pwede natin lagyan ng silencer. Wala na, tignan natin sa next episode. Pero ngayon, enjoyin muna natin yung kanyang full blast exhaust. Grabe to, unleash the beast. Naging mamaw. Exhaust pa lang eh, no? Kung gusto mong mapaaway, oh, ito ang motor na para sa'yo. Ang dami sumisigaw ng bomba eh. Kasi akala nila big bike. 60 plus lang, 8,000 RPM. Ayaw mo na yung tenga mo. Yung tenga mo isusuko eh. Pero in fairness, nabawasan na yung vibration niya. Hindi kagaya nung stock pa. Malakas yung vibration. Talaga tama nga. Nakakahinga yung makina kapag full system, pero lalagyan ko talaga to ng pampatahimik. Pero kung galit ka sa mundo, gusto mo magwalwal, ito ang para sa'yo. Napaka solid. Putik, bingin na ako. Kailangan ko ng earplugs talaga dito. Parang bingin na yata ako guys. Buhangin. Dami. Ay buhangin. Wow! Lalim ah. Woo! Lakas. Grabe itong R3 na to. Solid na solid. Sa ulo.